para sa Diyos natin, to the one true God, our Savior, Jesus Christ, who deserve all the praise. Pwede po ba tayong tumayo ngayon? Pwede po ba tayong bumati po? Ayan, kasi kanina pa tayo nakaupo. Batiin niyo naman po, up to 5 people, 3 to 5 people. Sabihin mo, masaya ako nandito ka ngayon. Come on, come on, come on. Ayan. Parang iba hindi masaya, ano? Praise the Lord. So minsan pa nga po ay palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you. Thank you, Pastor Luther. God bless you po sa Bible Ninja. Thank you po, Pastor Eric. Nakasama ko po si Pastor Eric twice po sa Malaysia and Singapore sa isang conference. So salamat po sa ating Panginoon. Tayo po ay makakaupo na po ngayon. Thank you, Jesus. Excited po ako ngayon, pero kinakabahan din. Kasi ito pong Project Solomon ay na-share po sa amin ni Daddy Bishop Manny Santiago at nandito na po tayo. Salamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. Excited po ba tayong lahat? Amen. So ako po si Pastor Dennis. Ako po ay happily married. Ako po ay masayang-masayang may asawa. Sino po dito yung mga may asawa na? Can you raise up your hand? Can I see the hand yung mga married? Okay. Konti lang So kung palitan yung tanong, sino dito yung masayang-masaya sa kanyang asawa? Oh, kanina hindi nagtaas Okay, hindi po ako nagjo-joke, no? Ako po ay nakapag-asawa. Ang aking pong asawa po, 10 years po ang gap po namin. No? So ako po ngayon ay 49 at ang wife ko po ay magpo-40 po. This year, ako po ay magiging 50 na. Nako, golden years ko na. So, salamat sa Panginoon. Alam niyo po ba, ang wife ko po ay niligawan ko po yan at pinanalangin 1 year and 7 months. No? Ano po yan? Ang prayer ko po sa kanya, morning and night. Morning and night. No? Yung 1 year and 7 months po na yon, morning and night. No? Kasi po, 2 beses po niya akong binasted. No? Actually, hindi niya man talaga ako binasted. Makulit lang ako. No? Yung bang tatanungin ko, may pag-asa ba? Ano? Hindi naman siya sumasagot na wala. Kasi ang message sa kanya ng Panginoon, wait lang. Okay? So yun nga po, after 7 months. Kasi yung father po niya ayaw sa akin. Okay? Ayaw sa akin ng papa niya. So ngayon, sabi niya, may mga pangungusap na si Lord sa kanya. And then, sabi niya, Lord, kung ikaw yung tatay ko sa langit, gusto si pastor for me, sana yung father ko on earth, magustuhan din siya. So that was the most sign na hinihingi po niya. No? At praise the Lord kasi po, yung father po niya, mahal na po ako. No? In fact, noong 2020, pandemic, alam mo, pandemic, binilang po ako ng NMAX motorcycle. Wow. Di ba? Di ba? So alam nyo na. Praise God. Ano? Ako po ay kinasal po, mga kapatid, noong March 20, 2010. Ayan, officiated by my senior pastor, Pastor Marlon Arcilla, and Bishop Chito Sanchez. Yan po ay sa Subic po, no? So, it's a beach wedding. Nung kami po ay nagplano magpakasal, 2 months lang, no? Okay? Hindi po dahil buntis na po siya, no? Okay, no? Okay. So, talagang pinlano lang ho ng Panginoon. At alam niyo po, wala po kaming pera. Pero the Lord provided us, yung amin po expenses sa wedding po ay umabot po ng 450,000. Pero talagang ang Lord po ang nag-provide, no? Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. At ngayon po ay, kami po ay meron na pong mga anak. Ayan po, no? So we have 2 kids po. So 1 daughter and 1 son. At ayan, salamat sa ating Panginoon. Praise God, no? Alam nyo, I love family. Kaya po noong 2022, kasama po ng aming senior pastor at yung wife po niya ngayon, which is our senior pastor today, dahil yung aking pong pastor ay umuwi na sa Panginoon, nauna na po siya. Pero nandito yung kanyang mga anak, si Pastora Nika, yung nag-worship leader kanina, tsaka si Pastora Joy. Salamat sa Panginoon. Last 2022, nagkaroon po kami ng vision about love God, love family. Sabihin nyo nga po, love God, love family. Although meron po tayong love God and love people or love your neighbor, alam niyo, na-realize po namin na napakahalaga po na yung unang-una
na dapat pong makakilala sa Panginoon walang iba kundi yung ating pamilya. Amen? No? And our family is our greatest gift from God. Okay? Your family is one of your greatest gift from God. Amen? Di ba? Masaya po ba tayo? May pamilya tayo? Amen. Magpasalamat ka kay Lord, may nanay at tatay ka. No? Amen? Kahit na ano pa ho sila, pwedeng imperfect parents, no? Kahit ano pang pwede nating sabihin, pero mga kapatid, regalo po ng ating Panginoon yan. And you know, God first built the family before He built a nation. Ang unang itinayo po ng Diyos ay pamilya, bago po itinayo ang isang bansa. Kaya nga po, napakahalaga na ma-realize po natin ito. Hindi po ako against, mga kapatid, sa mga national transformation activity po natin. Pero alam niyo po, minsan ang tao po inasa na po yung pag-asa natin sa presidente na dapat ito maging presidente para may pag-asa ang ating bansa. Kung sino-sino yung ating pong pinipili, pero mga kapatid, ang solusyon unang-una ng Diyos ay matatagpuan sa loob po ng ating pamilya. Amen? Because the devil destroyed the family. And I believe God will use the family for national transformation. Ako po bilang pastor, ang role ko po, mga kapatid, is to educate my people, and one family after another will transform the community, soon yung pong city, and soon, mga kapatid, yung buong bansa. Amen po ba? Kaya nga sa katabi mo, sabi mo sa katabi mo, may magagawa ka. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, sabi po dyan, if change is going to happen to this nation, it will start within the family. If change is going to happen to family, it will start with you. Amen po ba? Kaya po yan po yung ating message ngayon, light in the family. Tayo po muna yung manalangin sa oras na ito. Dakilang Diyos, maraming pong salamat for this wonderful opportunity that you have given us. Lord, I believe you have a purpose, Lord. Kung bakit po kami nandito, Panginoon. Kung bakit po ako nandito ngayon, Ama, may plano ka sa bawat isa sa amin. At Lord, walang uuwi sa oras na ito, O Diyos, Panginoon, na wala po silang natanggap mula sa iyo, Panginoon. Lord God, pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang conference na ito hanggang matapos, Panginoon, at lahat ng nakikinig ngayon, Panginoon, ay yung hihipuin, O Diyos. Maging doon sa online, O God, dalangin ko, Panginoon, ang yung pagkilos sa kanila pong lahat. Maraming pong salamat, O Diyos. Gamitin niyo po ako para sa iyong kapurihan lamang. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Meron pong sumikat na isang movie sa Netflix. No? Sino pong nanonood po sa Netflix? Meron pong movie po na ang title po ay Kill Boxon. Ang Kill Boxon, mga kapatid, ay tungkol po sa isang babae. Siya po ay isang killer. Bayaran po na pumapatay po. No? Actually, napakahusay po niya. Kaya niya pong pumatay ng 20 people in just one single fight. At binabayaran po siya ng malaki. Pero pagdating po sa bahay, siya po ay single mom. Sabi niya, killing is easy, but parenting is the hard part. Kumbaga sa labas, ganyan po siya. Kinahangaan, kinatatakutan, pero pagdating sa bahay, tumutupi po siya. Dahil po sa kanyang anak na 16-year-old. Di ba ang nagpapatupi na ngayon sa nanay at tatay, yung mga kabataan? Alam niyo, siya po yung pakiramdam niya. Because I believe we are living in a generation that parenting is really hard. Napakabihirap po talagang magpalaki po ng anak ngayon. Tama po ba? At ang mga parents po, they are trying everything para po makapag-raise up ng perfect children. Pero sabi po ni Lindsay Bell, the goal of parenting is not to create perfect kids, but it is pointing them out to the perfect God. Siguro ito po yung malaking pagkukulang at pagkakamali ng maraming magulang na ginagawa po nila yung lahat ng paraan para yung kanilang anak ay mapabuti. Tama naman po yun.
Yung anak po nila, mga kapatid, ay magkaroon ng maayos na pag-uugali, tama din po yun. Pero nakakalimutan natin na hindi ho natin kayang gawin yon apart from the Lord. Ang goal lang po natin is to point them to the perfect God. Can I hear amen? Di ba? Alam niyo po, sa mga kabataang narito, malaki po yung role ninyo. Naging kabataan din po ako, and I learned so many things dun po sa ating mga elderly. Pwede po natin kunin, mga kapatid, yung mabubuti sa kanila. At yung mga hindi mabubuti, pwede na po nating isantabi, pero kunin po natin yung mga aral. Amen po ba? So my goal today is not just to strengthen the family, but also to guide yung po mga binata at dalaga na soon, kung kayo po'y magiging isang parent din po, meron po tayong pwedeng malaking gawin para sa ating pamilya. Amen po ba, mga kapatid? Ano? Alright? Sabi nga po, ayan, we're going to study about a family in the Bible. At ang lalaking po ito, walang iba kundi si Eli, the high priest. Sino po nakakakilala kay Eli? Taas pong kamay. Okay, no? Si Eli po is a temple servant. Siya po ay manggagawa sa loob ng simbahan, and he is doing good. But the problem with Eli, he is a poor father. Pwede pala na sa iyong trabaho, sa iyong profesyon, o pwedeng sa iyong bukasyon, pwedeng ang mga tao, mga kapatid, ay mahusay sa kanyang ginagawa. Merong mga parents na successful sa kanilang business, successful sa kanilang pong secular work, pero pagdating sa loob ng bahay, pwede po, mga kapatid, that they are a poor parent. At ito po, walang iba kundi si High Priest Eli. Ito po yung gusto kong pag-aralan po natin ngayon. Sabi po ng 1 Samuel, chapter 2, verse 12. Now the sons of Eli were worthless men. They did not know the Lord. Isipin niyo po isang maggagawa sa loob ng simbahan, isang pastor marahil, isang lingkod ng Panginoon, naglilingkod sa Diyos, pero yung mga anak po niya lumaki, ang sabi po ng Biblia, they are worthless men. Sa ibang version ang sabi po, they are sons of Belial. These are naughty men. These are naughty people. Sila po ay malokong mga kabataan. Sila po, mga kapatid, ay suwail sa mga magulang. Sila po, mga kapatid, ay rebelding mga anak sa kanilang mga magulang. At ang pinaka nalungkot po ko, nung dinefine po yung word na they did not know the Lord. Paano nangyari ng isang lingkod ng Panginoon ay magkaroon ng mga anak, tapos po hindi kilala ang Diyos? Meron po ba tayong mga kasamang pastor dito? Pwede po ba? Taas po ang kamay ng mga pastors. Okay? And salamat po. Alam niyo nga bang pinag-aaralan ko po ito, nalulungkot po ako. Kasi in our generation, totoo din pong nangyayari ito. Na minsan may mga pastors na mas inuuna po yung gawain kesa sa pamilya. Mas nauuna po yung ibang ministry kesa dun sa loob po ng pamilya. Meron po mga pastors po kung mga kaibigan na nag-confide po ng kanila pong problema. Isa pong pastor, mag-asawa po sila, meron po silang malaking hinahawakan sa isang national ministry. At alam niyo po, yung dalawang anak po niya started to, lay low sa ministry. Yung babae po ay worship leader, tapos din yung anak po niya ay musician. Isang araw, nagpaalam po sa kanilang mga magulang. Sabi niya, Dad, hindi na kami aatin sa church. Kasi, we don't believe in God anymore. Di ba ang sakit po nun bilang isang pastor pag narinig mo yon? Meron po kaming isang teacher po sa church na nagtuturo po sa isang Chinese school. Alam niyo, itong Chinese school po na ito ay Christian. Ang mga bata po, tinuturuan po ng Bible, nagba-Bible study po sila every morning bago mag-start ang klase. Nung third year high school na po yung isang student niya, kasi nagtuturo po siya sa elementary, sumulat po yung isang estudyante niya. Sabi doon, Dear teacher,
Sabi niya ganon, I don't believe in God anymore because the God of the Bible is a murderer. But right now, I believe in Satan because the only sin of Satan is when he disobey God. The God of the Bible is a murderer. Isipin niyo po yun. Yung batang yun na may foundation ng pagba-Bible study, pero ngayon, hindi na muna naniniwala sa Diyos. I pray, no, katulad po nung diniscuss po kanina ni Pastor Eric, napakaganda, na tayo po ay lumalim sa pagkakakilala po natin sa Diyos. Amen po ba? No? 3 things mong gusto ko po i-share sa inyo about the failures of Eli, na dapat po hindi na rin po natin magawa. Number 1, because Eli ignored the spiritual growth of his son. Ang unang-unang may pananagutan at responsibilidad para po sa mga anak na makilala po nila ang Diyos, walang iba kundi ang mga magulang. Hindi po ang church. Meron po dati po kaming young people, dahil po yung bata po pupunta sa church, active sa church. Kaya lang, meron pong mga attitudes and behavior na hindi po nagugustuhan ng magulang. Isang araw, in-approach po ako ng magulang. Sabi niya, Pastor, hindi ko na pa-aatinin yung anak ko sa church niyo. Kasi hindi naman nagbabago. Diba? Parang yung responsibilidad ng pagbabago ng anak niya, nilagay niya na sa church, sa mga pastor. Hindi po ganun. At ito po yung napabayaan ni Eli. Imagine niyo po, sabi po doon, the sons of Eli were worthless men. They not know the Lord. Pwede pong natuto po sila at alam po nila kung anong meron sa church. They know what is the church and everything about the church. Pero ang pinakakalungkot, hindi po nila kilala yung Diyos. Marami po sa loob ng simbahan umaaten. Napupuno ang simbahan po natin, pero brothers and sisters, it's not enough. Kasi po ang danger po sa isang Christian family, pwedeng namamana po ng ating mga anak yung ating ginagawa. Ako po ngayon ay nagmi-ministry po sa Cavite, pero nakatira pa rin po kami sa Tondo. Early in the morning ng Sunday, kinakailangan bumangon po kaming lahat. Kahit yung mga anak ko po ay puyat na puyat pa, gustong-gusto pang matulog kasi natutulog po kami ng 12, 1 a.m., 2 a.m. Minsan, tapos gigisingin mo po sila. Alam niyo po, literally po yung anak ko pong bunso, binibit-bit ko po yun. Sa pababa ng hagdan hanggang sa CR para maligo lang. Tapos matutulog po sila sa sasakyan habang bumabiyahe po sa Cavite. At alam niyo po, yun yung nararamdaman ko. Sabi ko, Lord, sana po yung mga anak ko, hindi lang sila maging mananampalataya because they have no choice. Kasi binibit-bit po sila sa ministry. Alam niyo po, ang prayer ko sa Panginoon, magkaroon sila ng personal encounter with the Lord. Amen? Parang isang tao ay makapanatili sa kanyang faith, dapat po magkaroon po siya not just knowing the Lord, but to have a personal encounter with Jesus. Iba po kapag naranasan natin po ang Panginoon ng personal. Can I hear amen? And our encounter with the Lord doesn't need to take long. Si Pablo po, mga kapatid, moments lang po yung encounter niya with Jesus on the road to Damascus. Nung nagkaroon po ng shining light at nakarinig po siya ng tinig at ang sabi sa kanya, Saul, Saul, why you are persecuting me? Yun lang po yung instance ng encounter po ni Paul. Pero grabe po, nagkaroon po siya ng 180 degrees turnaround. Si Zacchaeus po, na buong buhay po niya, nagtrabaho, nagpakayaman, hanggang sa makagawa po ng hindi maganda sapagkat nakakapagnakaw na siya. Pero alam niyo po, yung encounter niya with Jesus, moments lang po yun, pero biglang sinabi po ni Zacchaeus, Lord, kalahati ng aking kayamanan ibibigay ko sa mahirap. At kung meron akong dinaya o niloko, ibabalik ko ng ika-4 na ulit. Alam niyo po, nakakalungkot po, marami pong nagtatagal sa church. Naglilingkod sa church, pero hindi talaga nila kilala yung pinaglilingkuran nila. Tama po ba?
At kinakailangan po na makita po natin ito. Don't just bring your children to church, but bring them to Christ. Malaki po pinagkaiba po nun. Nang isang tao nasa simbahan, pero hindi niya nakikilala ang ating Panginoon. Tama po ba? Many parents today, ang naipapamana po, religiosity. Alam niyo po, ngayon po, ang mga bumubuhat na, ang gumagawa po ng ginagawa po ng mga bata na. Pero tanungin mo yung mga bata, bakit nyo ginagawa yan? Kasi pinagawa lang sa amin. Diba nakakalungkot po ang church magpapatuloy kasi kailangan. Dapat po hindi religion ang manahin ng ating mga anak. Dapat po ang maranasan po nila yung ating po tinatawag na real Christianity. Amen? Ikaw ba personal, kilala mo na ba si Jesus sa iyong buhay? Kasi darating at darating po yung time na yung faith mo talaga will be tested. It's either problems or circumstances in your life. Pero sana yung testing na yun will draw you closer to the Lord and know Him even more. Pero mga kapatid, yung faith natin can also be tested and bring us far away from the faith. At sana po malalim po yung pundasyon po nating lahat. Amen? No? The most valuable contribution a parent can give to his children is to instill in them a genuine faith in God. Wala pong masama sa pag-establish po ng future, sa pagbibigay ng mana, sa pagbibigay ng pera at negosyo sa ating mga anak. Pero kapatid, ang pinakamahalaga pa rin, yung pananampalataya. One time po, meron po isang businessman doon po sa Pacific Center sa Binondo. Mayaman po itong Chinese na ito. May negosyo, may pera, may sasakyan. Pero alam niyo po, tumalon po siya ng 18th floor ng building. Tinapos niya po yung kanyang buhay. Alam niyo kung bakit? Nawalan po siya ng pag-asa. Pero marami pong tao, mahirap, walang pera, pero lumalaban sa buhay kasi may pananampalataya at merong pag-asa. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Pag ang isang tao, kahit bigyan mo ng opportunity, kung wala siyang faith in God, malolos din po siya. Si David po sa 1 Chronicles 28, verse 8, sabi po, now therefore in the sight of all Israel, the assembly of the Lord and in the hearing of our God, be careful to seek out all the commandments of the Lord your God, that you may possess this good land and leave it as an inheritance for your children after you forever. It is about building up the next generation. Sana po yung ipamamana po natin sa kanila, it's not just the good things about this world, but the best thing is all about their faith in God. Amen? Yun po yung ating pong maipamana sa ating pong mga anak. Number 2, early means to teach God's principles to His sons. At syempre po, wala tayong ibang pagkukunan kundi ang Biblia. One time po, I was invited in a funeral service. Actually, hindi ko po kilala yung patay. Ang nakakakilala lang po sa akin, yung pong kaibigan ko na lawyer. So ngayon, na-invite po ako doon to preach. Tapos doon umupo ako sa unahan. Actually po, hindi po planado po yung speak engagement ay yung biglaan lang. Kaya naka-rubber shoes po ako, tapos din naka-jeans, tapos naka-t-shirt lang. Tapos umupo po ako dun sa tatlong nasa unahan, yung pala mga lawyer din. So nung nagsimula na po yung worship leader magpaawit, sabi po nung tatlong lawyer, ako mga born against pala to. Ganon, tapos kung ano-ano na sinasabi nila. Tapos hindi nila alam ako pala yung magsasalita. So ngayon pagdating doon sa harapan, sabi ko, salamat sa Panginoon
Nandito po tayo, hindi tayo magkakakilala. Sabi ko, hindi po ba isang kamangmangan para husgahan natin ang isang bagay na hindi pa natin nalalaman? Nag-agree po yung tatlong lawyer. Diba? Don't judge the book by its cover. Tinanong ko, mga sir, nabasa niyo na ba ang Bible mula Genesis hanggang Revelation? Sabi nila hindi pa. Sabi ko, alam niyo, bilib na bilib ako sa mga lawyer. Pagka ho nagbabasa ng mga batas, di ba? Mga libro, kayang-kaya nilang tapusin overnight. Di ba? Nagkakabisado po ng mga articles po yan at kung ano-ano pa. Pero nakakalungkot po na yung Bible po, maraming tao hindi pa rin nababasa. Tama po ba? Isipin nyo, mula po nung tayo po yung nursery, kinder, elementary, ang dami na natin binasang libro. Hanggang ngayon, nagbabasa pa rin tayo. Pero yung Bible na hawak-hawak natin, nga sana nagdadala pa rin tayo ng Bible, kaya lang po nasa cellphone na, mas lalong wala na tayong chance para basahin pa talaga siya. Tama po. Ang wife ko po nagtatrabaho po sa BPI. At isa po sa itinuturo po sa kanila ng Central Bank, kinakailangan kabisaduhin mo yung perang original. Yun ang kabisaduhin mo. Kasi po, pag may sumamang fake, alam mo na kagad. Pag nagbibilang po ng pera, ang bilis. Pero magugulat ka, biglang maghihiwalay ng pera. Alam kagad nila kung ano yung fake. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil pinag-aralan po nila yung fake, pinag-aralan po nila yung original. Kaya dapat po kapatid, basahin mo yung Bible mo. Huwag ka munang sumilip dun sa iba. Huwag ka munang magbasa ng iba kasi baka maligaw ka. Dapat basahin mo muna yung Bible mo. Can I hear amen? Di ba? Kasi yan po yung liwanag sa ating daraanan. Amen? Di ba? Tingnan niyo po. Sabi po ng verse 17, the sin of the young men was very great in the Lord's sight, for they were treating the Lord's offering with contempt. Ang mga anak po ni Eli ay manggagawa din sa simbahan kasi kinalakihan na po nila. Ang problema, yung pong mga handog na sana po ay banal sa harapan ng Diyos, ginagalaw po nila. Sila po ay nagnanakaw sa offering. Sipin niyo po yun. Si Hophni at si Pinehas has no respect to God. That's why they were not afraid to steal the offering. At alam niyo, ang pinakamatindi, lahat po ng naghahandog po doon, tinatakot po nila. Kinukuha pa po nila yung ibang mga handog. They were violent and greedy. Dapat po si Eli na isang high priest, alam niya yung itinuro ni Moses. Ang sabi po dun sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 8, Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your heart. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as a symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Meron pa po bang gumagawa po nito sa atin? Na yung pamilya po nag-gather, tapos then, they will talk about the Lord. Meron pa po bang mga magulang na nag-gather ka ng iyong asawa at iyong anak, nagdi-devotion po kayo? Sino po dito yung mga pamilyang nagdi-devotion? Okay? Sino po yung pamilya dito na meron pong family altar? Dapat alam ni Eli ito. Sapagat siya po ay tagapanguna ng gawain ng Panginoon. Pero mukhang na-miss po ni Eli na bantayan yung kanyang mga anak. Hindi po siya nakapagturo. Alam niyo po, ang salita mo ng Diyos, ang sabi po ng Biblia, alam na alam po natin yan, Psalm 119, 105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119, John chapter 1, verse 1 to 3, sabi po doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi po ng verse 14, the Word became flesh.
So, ibig sabihin, the light that the Word of God is talking about is not just simply words, but it is Jesus Christ Himself. Kapag naranasan ng Panginoon si Jesus, hindi lang po yung salita, mga kapatid, na binabasa po natin, kundi dapat yung salita po ng Diyos na ito ay maranasan mismo natin sa ating pong buhay. Kaya nga yung mga disciples, the Word of God becomes alive in them. Kaya tayo po, mga kapatid, narinig ko kay Pastor Ruther that we are the walking Bible. Minsan hindi natin kinakailangang i-display kung ano po yung mga Christian symbols po natin, but we are the message in self na dapat po nakikita po si Jesus Christ sa atin. Amen? Ano pong sabi po ng Psalm 119, 9:11? How can a young man keep his way pure? By living according to your word. With my whole heart I have sought you, didn't let me wander from your commandments. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Isa may tinanong po akong mga magulang kasi maghahandog po ng anak. Sabi ko, nakakatiyak ka ba na yung baby mo ay lalaking mabait, mabuting tao? Sabi niya sa akin, Pastor, wala po nakakaalam niyan. Tama naman. Pero ang salita ng Diyos nagsabi sa atin, paanong isang kabataan lalakad ng matuwid? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pwede po tayong makatiyak na ang tao'y lalakad sa katuwiran. Dahil may ilaw siyang dalandala, walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Christ is in you. Amen? Sa Old Testament, God is with us. Pero mga kapatid, sa panahon natin ngayon, Christ is in you. Hindi ka lang sinasamahan ng Diyos, kundi ang Diyos ay nasa iyo. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Doon po sa Manila City Jail, doon po sa juvenile delinquent, nagkaroon po ng, ng research at nag-interview po ng 100 juvenile delinquent, mga bata pong na-involve po sa crime, na ang edad po ay 17 pababa. Out of 100, only one got the chance to attend a Bible study or Sunday school. The rest of the 99, wala pong opportunity. Ibig sabihin, maliit lang yung chance na ang tao o kabataan mapariwara ng husto kung siya po ay may tanim ng salita ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Meron po isang bata na nakatira po sa isang squatter area. Ang tawag po doon sa lugar na yon ay looban. Pinanganak siyang mahirap at lumalaki siyang mahirap. Nung edad po niya ay 8, siya po ay nagtitinda po ng pandesal. Naglalako po ng pandesal. Gumigising po ng alas 5 ng madaling araw. Tapos po, magbibit-bit po ng 2 kahon na pandesal. Tapos maglalako po. Sisigaw po sa kapitbahay, pandesal. Tapos pag nakakita po ng islander na tsinelas, kukunin dahil walang nakatingin. Nanakawin po yung tsinelas. Sa edad po na 12, nagtitinda po siya ng dyaryo. Nag-aangkat po ng dyaryo mula po sa Karuhatan hanggang doon sa pier. Kasi doon kinukuha ang Manila Bulletin, People's Tonight, Balita, Tempo, doon po. At kung ano-anong trabaho ang ginawa niya just to survive. Pero itong batang ito ay lagi pong naiimbitahan sa isang feeding ministry, sa isang Bible study. Kasi may libre pong sopas, champurado, lugaw. Yan po yung feeding ministry. Itong young people na ito, nabiyayaan din na maging recipient po ng NORMA, Norwegian Missionary Alliance, isang foundation. Nagpunta po yung yung CI ng NORMA doon sa looban, tapos meron pong nakitang payatot na cute. Okay. Kaya kinuha po siya. Ngayon, compulsory po ang Bible study, kailangan umaten para may rasyon ka ng gatas.
Good thing itong batang ito nakagraduate po ng elementary high school sa De La Salle, Gregorio Araneta University Foundation. Diyan sa may Malabon. At nagtapos po siya ng mechanical engineering sa UA Caloocan. Sa biyaya po ng Panginoon, yung bata pong yon ay ako. Amen. Ang salita po ng Diyos ay ilaw. Kaya kung meron tayong dadalhin sa loob ng bahay, hindi lang pagkain, hindi lang regalo, hindi lang material na bagay, merong pinakamahalaga. At yun ang salita ng Diyos na dapat meron tayo sa loob ng ating pamilya. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Praise God. Number 3, Eli tolerated the immoral behavior of his sons. Sabi po dito sa verse, Now Eli, who was very old, heard about everything his sons were doing to all Israel, and how they slept with the women who served at the entrance to the tent of meeting. Hindi lang pala po sila nagnanakaw ng pera. Hindi lang po sila nagnanakaw, mga kapatid, ng offering. Hindi lang po nila sinasaktan, mga kapatid, yung mga naghahandog. Yung mga babae po, ginagalaw pa po nila. Grabe po ito, ha. This is inside the temple. Nire-rape po nila yung mga babae. At hindi po lingid kay Eli. Alam po ni Eli, mga kapatid, na ang gumagawa po ng ganyan, sabi po ng Deuteronomy 21, verse 18 to 21, yung mga anak na rebelde, sabi po, a father and a mother may have a stubborn, rebellious son who refuses to obey them even after has been punished. Sabi po, this son of ours is stubborn and never obeys. He spent all his time drinking and partying. The men of the town will stone that son to death. Alam ni Eli, yung kautusan. Alam niya kapag mga bata o mga anak rebelde, dapat bitbitin po yan. Dalhin po dun sa sentro ng syudad at babatuhin po yan ng taong bayan para mamatay, para hindi na pamarisan. Nung panahon nila. At ang sino mang gumagawa po ng adultery, ang sabi po ng Bible, both the adulterer and the adulterers are to be put to death. Eli knew about it, pero wala po siyang ginawang aksyon. Naalala ko po yung isang yung video po sa Facebook, I don't know if you have watched that, yung 22-year-old na lalaki na siya po ay naparatangan ng kamatayan, death penalty. At nung araw na siya po ay sasalang na po sa silya elektrika, papatayin na po siya. Dahil ang dami niyang crime na ginawa, binigyan po siya ng privilege speech. Nagsalita po itong young man na ito. Tapos nagkwento siya, ang sabi niya, nung ako ay nasa elementary grade, meron ako isang classmate na tinusok ko ng pencil yung kanyang likuran. Dumipendi po yung kanyang nanay, ang sabing ganon, it just an accident. They were just playing. Tapos po nung high school po, nagnakaw po siya. At ang sabi po nung nanay, dahil pinatawag po sa school, ang sabi po nung sabi po nung nanay, hindi naman niya ninakaw yan. Hiniram niya lang. Tapos nung college, the same thing. Lagi ang nanay dinedepende siya hanggang sa lumala tong batang ito. Hindi na lang po siya nagnanakaw ng konti, kundi mas malaki at mas marami ang kanyang ninakaw. At naging masama itong kabataan na ito. Tapos sabi niya, kaya sa araw na ito, hindi lang dapat ako ang mamatay. Dapat kasama ang nanay ko. Bilang tinuro yung nanay niya. Sabi niya, Mami, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Although yung content na yon, pwedeng sabihin natin, Pastor, ginawa naman namin lahat. At syempre, may pananagutan pa rin po tayo. Amen? Proverbs 23, verse 13 to 14, Don't hesitate to discipline children. A good spanking won't kill them.
As a matter of fact, it may save their lives. Kaya mga kabataan, pag po kayong magtatampo at magagalit sa inyong mga magulang, kung kayo po'y dinidisiplina, kung kayo pinagsasabihan, kung kayo po'y napapalo din, di ba? Kasi para sa atin yun. Amen? Ako po ay nakaranas paluin din po ng aking ama. Ngayon ko na-realize, salamat dahil pinalo niya ako. Kasi hindi naman ako lumaking maloko at masama. Naging mabuti pa rin tayong tao sa biyaya ng Panginoon. Amen? Palapang niya po natin ng Lord. No? Okay. Proverbs 29:15-17, to discipline a child produces wisdom, but a mother is disgraced by an undisciplined child. Discipline your children and they will give you peace of mind and will make your heart glad. Amen. Meron po ako dating naging member sa church na security guard. Meron po siyang anak na 5. Pinalaki po niya yung kanyang mga anak. Pina-Bible study niya, pinagpe-pray niya. Yung mga anak po niya, lumaki po matatalino. Lahat nag-aral po sa State University. Libre po ang tuition fee. At yung 5 anak po niya, lahat po mga professional na. Ngayon po may isang anak na rin po siyang pastor. Alam niyo po, one time nag-birthday po itong tatay po na ito. Sinupresa po nila yung kanilang ama, yung nasa Japan, yung nasa Singapore umuwi. Madaling araw, hinarana po nila yung kanilang ama dahil birthday. Nagulat po yung tatay, lumabas, kasi may nagkakantahan sa labas. Nagulat siya, yung 5 anak niya nandun. May daladalang cake. Pagkatapos pong patayin yung kandila, hindi pa pala tapos. Nilabas po nila yung tatay nila. Tapos then, meron pong isang Toyota Revo brand new na merong ribbon na nandun po sa labas. Regalo po ng 5 anak doon sa kanilang ama. Amen? Ang mga anak po natin magiging reward yan. Lalo lumaki silang may takot sa Diyos at pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa magulang. Amen? Palapakan po natin ng Panginoon. Praise God. Sana yung mga kabataang narito, you will become a blessing to your parents. Lalong-lalo na kung inintroduce nila si Kristo sa inyo. Praise God. Sabi po ni James Dobson, if you don't introduce your children to Christ, then you will never see them again. It is the most important thing you can do. Kung ang generations ngayon, hindi ho natin ililid kay Lord, sino pa ang mag-i-introduce sa kanila? Ang mundo po, mga kapatid, ay sobrang laki at sobrang dami po ng temptation sa ating panahon. Kaya dapat po simulan po natin sa loob po ng pamilya. Amen po. No? Ito po yung aming pong Love God, Love Family Bill Group. Kasama po ng aming pong mga anak. Nagkakaroon po kami ng family altar, ng devotion. Yung anak ko, si David, nung siya po ay 5 years old, alam po niya kung anong ibig sabihin po ng communion. Kaya niyang explain. Naiintindihan niya. But then again, sabi ko nga sa inyo, pinagpe-pray ko pa rin yung mga anak ko na magkaroon sila ng genuine encounter with the Lord. Hindi lang manahin yung simbahan kung anong ginagawa sa simbahan. Amen po, no? Ito po yung ilang mga family bill group na ginagawa po natin sa church. Ini-introduce na ang pamilya, yun din po yung simbahan, that they can gather together. Amen? No? Praise God. Sabi po ng Proverbs 20 verse 7, konti na lang to, the righteous live with integrity. Happy are their children who come after them. Colossians 3:21, parents, don't provoke your children in a way that ends up discouraging them. Walang sermon, galit, mura, bugbog o gulpi ang makapagpabago sa tao o sa ating anak, kundi ang Diyos lamang. Can I hear amen? Diba? Dali natin ang liwanag, ang salita ng Diyos. Dali natin si Kristo sa ating mga tahanan. Ilapit natin ang ating mga anak sa Diyos.
Ipanalangin natin sila at ipakita yung tamang pamumuhay. Amen? Palakpakan nga ho natin ang ating Panginoon. Praise God.